Hanggang sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang hindi mapigilan na pag-a-abroad ng mga Filipino bowlers. Unang-una sila ang number 1 target ng dahil sa we can say na quality ng laro. Pero sa kabila nito ay malaking factor talaga kung saan team ka mapupunta. At hindi basta kapunan, kundi sa tamang team na i-utilize ka ng tama o magagamit talaga sa laro at susunod na dyan ang playing time. Kaya kung mapunta ka sa isang liga or sa team na walang perfect na plano sa'yo ay isang malaking sayang lang. Kaya bago pumirma sa mga offers ay kailangan siya sa atin na kung ikaw ba ay makikinabang. Pero syempre nasa player pa rin, kaya dapat niyang ipakita na siya ay karapat-dapat na mabigyan ng playing time. Ang isang halimbawa nga po ay si Carl Tamayo. Nauna siya naglaro sa Japan B-League and particularly sa koponan ng Ryokyu Golden Kings. Napakaganda ng welcome sa ating kababayan noon. Pero pagpasok ng season ay doon na lumabas ang mga limitasyon. Unang-una ay loaded ang mga players ng kanyang position. And dahil bago at bago rin sa system ay naging limited ang minuto ng ating kababayan. Sa kanyang unang B-League season ay 7.8 minutes per game lamang siya at naglaro lamang ng 16 na games. Napakalayo sa total of 60 games per season. And ang resulta ay naging 2.5 points per game lamang siya sa kanyang rookie season sa B-League. Sa sumunod na taon ay nagkaroon ng bahagyang development. Sa 23 games siya ay nag-a-average ng mahigit 12 minuto and averaging 3.9 points per game. Pero ang ending ay nagkaroon ng mutual release sa pagitan ng kampo ni Tamayo at Ryokyu. Ilang bunding napahinga itong si Carl hanggang sa napunta sa KBL na sa ngayon ay nakapaglaro na ng 40 games, averaging 26 minutes and 14.7 points per game. Ngayong KBL season sa kasalukuyan, siya lamang ang nag-iisang Asyano na naging round MVP. At the same time, siya ay meron ng 3 games na above 30 points and as high as 37. So higit na malayo ang narating ni Tamayo noong siya ay naglaro sa Korea. But again, sabi natin sa simula na depende pa rin sa team na iyong pupuntahan ang magiging success ng iyong international career. Of course, kailangan pag-usayan pero lalabas ang husay kung bibigyan ka ng minuto, ng role. And syempre, ang pinakamalaking bagay ay yun ay pagkatiwalaan ng kanilang coach. Hindi natin sinasabing pangit sa Ryokyu dahil successful ang team na ito. Pero lumalabas na fit si Carl Tamayo sa LG Sakers dahil overall kailangan siya ng team. And so technically ay nakikita ng B-League at nakakapanghinayang ang value ni Carl Tamayo. Sa latest interview para sa kampo ng Ryokyu Golden Kings, anytime ay pwede silang kumuha ng palibagong Filipino player, mapagaling PBA man or young prospect na katulad noon ni Carl Tamayo. Sa ngayon ay hangad natin ang magandang career para sa ating mga Pinoy import, mapa Japan man o Korea.